gawin mo ito sa lalaki para ma-survive ng husto yung relationship ninyo. Yon. Well, ito mga utol, isisiwalat ko sa inyo yung tamang gawain para ma-survive ng husto yung relationship ninyo, para mag-last, para magsasama pa rin kayo hanggang sa pagtanda. Kasi karamihan sa mga kababaihan ay pumapasok sa isang relasyon pero mali yung pagtrato na pinapakita sa lalaki. That's why mas lalong naaabuso, mas lalong naaapakan, or mas lalong nawawalan ng respeto yung isang lalaki sa partner nila na babae. Okay, so yung tanong, ano ba yung dapat nating gagawin para ma-survive ng husto yung relationship? Which is, huwag po kayo pumasok sa masculine frame ng lalaki. Yes, ito mga utol. Sa treatment kasi na pinapakita kung minsan ng mga kababaihan, kahit ako honestly, may mga babae talaga na pinapasok yung masculine frame ng lalaki. Na pinapasok yung gawain ng isang lalaki. Na instead na gawain ko sana bilang isang lalaki ay ginagawa pa ito ng babae. So sa umpisa syempre is masarap ito pagdating sa aming mga kalalakihan. Pero yung magiging resulta utol ay mas lalo lang kaming mang-aabuso, na mas lalo kaming makakampante, na mas lalo kaming magiging komportable until na mawawalan na kami ng respeto sa partner namin na babae. Like for example na lang may mga kababaihan kasi na sila pa itong nag-e-invest. Yes, nagbibigay ng pera sa lalaki, nagbibigay ng allowance sa lalaki, nagpapahiram ng pera sa lalaki, nagbibigay ng kung ano-anong regalo sa lalaki. Na kung minsan pa nga, yes ito may nakausap din ako na siya pa itong nagbigay ng motor, ng motorsiklo sa lalaki. Na hindi niya pa nga ito na-met. Yes, pinadalhan niya ito ng pera para pambili ng motorsiklo. And then nakapangalan pa sa lalaki. So yung mga gawain na ito utol is gawain ito ng lalaki. Na siya dapat itong mag-e-invest sa relationship ninyo. Dahil dito namin maipapakita na kaya naming buhayin yung isang babae. Na kaya naming bumuo ng isang pamilya. Na kaya naming mag-provide ng mga pangangailangan ng magiging pamilya namin. And then yung isa pa dito is sa pag-e-effort, kagaya na lang sa paghahabol, pagsusuyo, paglalambing. Yung tipong parang kayo pa itong naliligaw sa lalaki. Kasi ito din yung nagiging senaryo na pinaka-common na nangyayari din sa relationship. Na kung napapansin ninyo, una sa lahat ay nag-e-effort yung isang lalaki. Okay, nililigawan yung isang babae, pinapakita or ginagawa yung lahat-lahat para mapaibig ng husto yung isang babae. And then, after na ma-fall na ng husto yung isang babae, ang problema kasi is, sa mga kababaihan, ay pinapasok na yung rule ng isang lalaki. Bumabaliktad Na instead na ito yung lalaki muna yung nag-e-effort, and then nandito ka, di ba? Naghihintay ka lang. Yes, naghihintay ka sa kung ano yung mga pinapakitang gilas niya sa'yo. Siya itong nag-e-invest, pero after mo siyang maisagot is bumabaliktad dahil sa pagmamahal mo. Dahil sa pagmamahal ng isang babae. Na mas lalo mo nang naaapawan yung pag-e-effort at saka pag-e-invest ng lalaki dahil natatakot ka nang mawala siya. No, which is very wrong utol. Na dapat kung nandito ka ngayon sa baba and then nandito yung lalaki na umaapaw yung pag-e-invest niya compare sa'yo, is dapat i-maintain mo yung level na ito. Yes. That's why mas lalo kayong naaabuso talaga na hindi na survive yung mga relationship or yung relasyon ninyo dahil po sa maling treatment talaga na pinapasok ninyo yung gawain or rule ng isang lalaki. Na dapat magstay or bigyan nyo ng limitasyon yung sarili ninyo na magstay kayo sa limit ng isang babae as feminine frame. Nagawin nyo yung role nyo bilang isang babae. Na huwag nyong higitan yung ginagawa ng isang lalaki. Na may kasabihan nga tayo na always ko itong sinasabi na don't do more if he is doing less. Kapag nakikita mo na parang hindi siya nag-e-effort, huwag mong pasobrahan. Maghintay ka utol.
And then kapag napapansin mo na parang wala talaga, hindi po yung tanging solusyon na lagpasan mo or higitan mo pa yung effort niya, kundi umatras ka. Dahil kung hanggang dyan lang yung kaya niya, na hindi niya kayang i-provide lahat-lahat, na para maitaguyod ba lang araw yung magiging pamilya ninyo, na hindi naman pala niya kaya, ay talagang mas lalo kang magiging kawawa or ikaw itong mahihirapan kung ginawa mo or pinasok mo yung rule niya. Yes. So yun lang po yung tanging solusyon para ma-survive yung relationship ninyo. Mag-maintain ka sa level bilang isang feminine frame. And then sa lalaki is wag mong pasukin yung masculine frame niya. Dahil yan po yung nature natin. Bilang isang babae, syempre gawin mo yung role mo bilang isang babae, bilang partner na babae. And then hayaan mong gagawin din ng partner mo na lalaki yung role niya bilang isang lalaki, bilang isang partner na lalaki. Okay? Wag mong agawin, utol. So yun po mga utol, sana'y malinaw sa inyo para ma-maintain or ma-survive yung relationship ninyo. Gawin nyo lang po yung tama or yung katamtaman bilang isang babae at saka bilang isang lalaki. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi, kaya nga hindi ko alam.